Hi mga katambay at welcome sa aking panibagong manga chapter review ng One Piece. Samahan niyo ako sa chapter na ito kasi magaganda ang mga matutunghayan nating eksena. Pero bago nga tayo mapunta sa chapter ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating ko pang mga video patungkol sa One Piece. Shoutout nga din pala kay Adolfo Hulguin III. Salamat sa pagnood katambay. Okay, tumungo na tayo sa chapter. Let's go! Magsisimula ang chapter sa tumitindi pang mga kaguluhan, pagsabog dito, pagsabog doon. At makikita natin ang mga babae dito na nasa isang kwarto na wala na ngang mapuntahan. Ang isang babae dito na pangalan ay Osume ay hinahanap yung alaga niya na si Chuji. Pinipigilan nga siya ng mga kasama niya na wag nang tumuloy kasi nga napakadelikado. Mukhang yung alaga daw naman ito ay nasa ligtas na lugar. At unahin daw muna yung sarili niya. Kailangan na nga daw nilang humanap ng daan para makalabas o makaalis na mismo sa isla. Dahil masama na nga daw yung nangyayari. Mas magandang umalis na lang sila mismo sa Wano. Makikita natin dito si Momo na nakokontrol na yung mga flame clouds na gawa ni Kaido. Sinabi pa dito ni Momo na dragon din daw siya. Kaya kaya niyang kontrolin yung mga ulap ni Kaido. Kung hindi daw niya makakayang pabalikin yung isla, ay sigurado naman daw na kaya niyang pabagalin yung pagtakbo nito. At mapigilan yung pwedeng di magandang mangyayari na yung isla daw na yon ay hindi masisira yung flower capital hanggat humihinga siya. Sa loob na ulit tayo ng castle. Magulo pa din dahil sa tumitinding labanan sa loob. Andito ulit sila Sanji at Queen. Na naglalaban, makikita natin na si Queen ay gagamit ng isang atake na pamilyar kay Sanji. At ang atake na ito ay yung sa kapatid niya na si Ichiji na gumagamit ng beam sa mata. Nagulat nga si Sanji doon kay Queen dahil bakit alam nito yung atake ni Ichiji. Gumamit ulit si Queen ng atake at sa kapatid ulit ni Sanji na si Niji na gumagamit ng kuryente. Na-realize na daw ba ni Sanji kung kanino yung mga atake na yon na ginagamit nga ni Queen. Ito daw yung atake ng Germa 66. Ipapakita daw niya yon dapat kay Sanji pagkatapos nitong mag-transform sa suit niya. Yung mga anak daw ni Judge ay bunga ng kanyang mga eksperimento. Balak daw ni Queen na durugin si Sanji na suot yung suit nito para nga ipakita kay Judge na yung technology ni Judge ay walang sinabi kay Queen. Naiintindihan daw ba ni Sanji yon? Yung away sa pagitan ng pamilya niya ay wala daw pakialam si Queen. Nagbibiro lang daw si Queen na walang alam. Nahalungkat na daw niya lahat ng pwede niyang malaman tungkol nga sa science ng Germa. Di na nga nakapalag si Sanji dahil hawak siya ng mahigpit ni Queen. Kaso bigla na lang nasira yung kamay ni Queen sa ginawa ni Sanji. At nakatakas na nga dito si Sanji. Sinabi nga nito na di ba nga daw binalaan niya si Queen na wag nga daw nitong babanggitin yung pangalan ng Germa sa harap niya. Sumagot naman si Queen na akala daw ba ni Sanji makokontrol niya yung mga sasabihin ni Queen. Pero inatake na agad ni Sanji si Queen ng kanyang planchette strike. Masakit daw ba? Ang tanong ni Sanji kay Queen. Kala daw ba nito nahahayaan ni Sanji si Queen na umangat sa laban? Imposible daw na walang naramdaman si Queen doon sa sipang ginawa ni Sanji na nagpalipad nga dito kay Queen. All out na nga daw silang dalawa kanina kaya sigurado na pati nga daw si Queen ay nanghihina na din. Sinabi pa ni Sanji na ang pagkakaiba daw nilang dalawa ay si Sanji naintindihan na niya yung dapat niyang gawin at tinanggap yung tadhana niya. Ibang-iba na daw siya kaysa doon sa taong nakalaban niya sa live floor. Habang nagsasalita nga itong si Sanji ay biglang nag-invisible si Queen. Nang masaksiyan ni Sanji yon ay mas lalo siyang nagulat. Sinabi ni Queen na ganun daw ba? Titingnan daw ni Queen kung nagbago daw talaga si Sanji. Ang susunod na nga daw niyang gagamitin ay yung teknik ni Sanji na stealth block. Marami daw pala talagang alam na teknik itong si Queen. Pagkatapos magsalita ni Sanji ay bigla itong nawala. Nagulat din si Queen dito dahil hindi niya na makita si Sanji. Hindi naman daw suot ni Sanji yung suit. Naisip ni Queen na gumagalaw lang daw ng mabilis si Sanji na hindi kayang mahuli ng mata niya. Magpapakita din daw yon pag napagod na. Kalokohan lang daw yung ginawa ni Sanji para makontra itong si Queen. Balik tayo doon sa babaeng si Osume at nakita niya na dito yung alaga niya na si Chuji. At masayang masaya ito, lumapit naman yung alaga niya. Nakita ni Queen yung babae at mukhang kilala niya ito. Sinabi ni Queen dito na yung babae ay ilang beses na siyang rineject. Ito na daw yung number 1 niya matapos ngang mawala si Komurasaki o si Hiyori.
Dahil nga ayaw kay Queen nitong babae ay gusto ni Queen na gantihan yung babae para nga makabawi. Pero nga parang napansin na ni Sanji yung gagawin ni Queen. Kaya naghanda na itong si Sanji sa atake niya. Exoskeleton, mas pinalakas na katawan at super speed. Gagamitin nga daw ni Sanji lahat ng ito. Kung pagsasamahin daw ni Sanji yung exoskeleton at protection galing doon sa armament haki, buhat ng training niya ay kakayanin na daw ng legs niya yung mas mainit pa na apoy. Nagiinit na nga yung paa ni Sanji dito at mas lumakas pa yung apoy. Nalaman na ni Sanji na si Queen pala yung nanakit doon sa babae. At hindi siya, kasi sinisisi niya yung sarili niya nun. Bakit daw nagawa niya sa babae yon? Pero si Queen pala yung dahilan kaya sugatan yung babae. Dahil doon mas lalong nainis itong si Sanji. At nagpalakas sa kanya. Ginulpi ni Sanji si Queen ng napakaraming atake at iba-iba yung pinakawala ni Sanji dito. Tinadtad niya si Queen ng sipa na may kasamang mga apoy. Napakatindi ng mga pinakawala na atake ni Sanji. Ang malaking katawan ni Queen ay naging isang malaking punching bag kay Sanji. Sa huli, sinipa ni Sanji ng malakas si Queen, papalipad sa malayo. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nasaksihan natin mga katambay. Ang tindi ni Sanji dito sa chapter na to, mas lumakas pa lalo dahil dun sa pag-awaken ng katawan niya. Yung mga sipa ni Sanji ay nakakatalo na ng all-star ni Kaido. Sa next chapter kaya, ano pa ang mga makikita natin? Si Zoro na kaya ang sunod na magpapakitang gilas? Abangan natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood mga katambay at see you sa next video. Over and out!